Shocking reveal, mga kababayan. Sa loob ng unang minuto pa lamang, alam niyo na ba ng kaartihan na inaakusa nila kay Senadora Pia Cayetano ay actually isang calculated political hit para takpan ang kanilang sariling vulnerabilities sa Blue Ribbon Committee. Erwin Tulfo at Ping Lacson, dalawang figures na kilala sa tough guy image, ay binasag ang isang dedicated public servant na si Senadora Pia Cayetano hindi dahil sa katotohanan kundi dahil sa takot na mawala ang kontrol nila sa naratibo ng Senado. Yes, you heard it right. Habang nagdurusa ang Senado sa May 13 shooting incident, ang kanilang tugon, mockery, insensitivity. At ngayon, tayo ang magbubukas ng tunay na kwento. Intellectual breakdown ito, walang kinikilingan, puro facts at critical na analysis. Stay tuned, youth at OFWs. This will change how you see the Philippine politics. Magandang araw mga kaibigan, mga future leaders at modern day heroes abroad. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa isang malalim na usapan tungkol sa politika na hindi lang chismis kundi may substance. Mga kabataan na gusto ng critical thinking at OFWs na nagpapadala ng pera pero gusto ring maunawaan kung paano ginagamit ang tax ninyo. Today, criticize natin ng may respeto ang actions nila Erwin Tulfo at Ping Lacson while championing the facts-based leadership ni Pia Cayetano. Parang basketball game ito. Tulfo at Lacson ang nagtatry ng trash talk pero si Pia ang may actual game plan para sa bayan. Si Pia Cayetano, lawyer, economist, mother, athlete, ay consistent ng champion ng health, education at environment from expanded breastfeeding act hanggang responsible parenthood and reproductive health law at marami pang iba tulad ng FDA law at cheaper medicines. Siya ang unang babae na nag-chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Intellectual siya, hindi lang loud habang ang iba ay busy sa drama. Siya ay focus sa sustainable development at futures thinking. Mga kaibigan, para sa mga kabataan, she's the role model na hindi natatakot maging emotional dahil may genuine care siya sa institusyon at sa mga tao. Speaking of care, parang pag-aalaga sa inyong health, check ninyo ang trending home essentials sa Lazada tulad ng ergonomic chairs para sa inyong work from home setup bilang OFWs. Okay mga kaibigan, si Erwin Tulfo, broadcaster turned senator, kilala sa action man style, pero let's be critical, may history of libel convictions from his journalism days. Si Senate incident, instead of empathy, he disputed Pia's emotional statement by saying, 4 kaming nag-message via group chat. Wow, talaga. Parang nagmamagaling, na i-check the GC, bakit hindi mo nakita? Habang isa bang babaeng senador ay nagsasab dahil sa trauma ng shooting is the leadership or kaartehan ng sariling ego, mga kaibigan. His past issues with DOT ads involving family at libel cases. It raises questions about consistency in truth-telling for OFWs. Imagine niyo, if your hard-earned money goes to officials na mas focus sa personal narrative kaysa collective healing. Katulad ng reliable tech, like wireless earbuds sa Shopee na hindi nagdi-disconnect, kailangan natin ng leaders na consistent din, mga kaibigan. Ping Lacson, former police chief, known for anti-corruption stance, pero sa incident na ito, ang kanyang response, they seem happily eating, drinking coffee, and going on Facebook Live. Shocking insensitivity, di ba? Habang may gunfire sa Senate complex, ang mockery ba ang tamang tugon? Lacson has a long history from past controversies like the Ser Corbito allegations, though denied to his tough image. But here, parang ginamit ang tough guy card to dismiss a colleague's valid emotions. Para naman po sa mga kabataan, this is not a strong leadership. This is outdated machismo na nakakasira ng collaborative governance. Pia is pushing for real reforms sa flood control at Blue Ribbon, habang iba ay busy sa point scoring. Para naman sa adventure lovers, check ang ADV motor ride helmet sa Zalora, safety first. Hindi tulad ng ibang leaders
na mukhang walang safety net sa kanilang words, mga kaibigan. Comparative natin, PIA equals facts plus empathy, legislative wins. Tulfo and Lacson, drama and mockery, pass baggage. Tanong sa inyo, mga kabataan, gusto nyo ba ng politika na puno ng chismis o puno ng solusyon? Comment down below. Mga kaibigan, for your pets waiting at home, best dog harness at cat products trending sa Lazada. Para sa fashion, comfy wear sa Zalora, para feeling fresh kahit stress sa politics. Tech gadgets at home, essentials, lahat available. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkYouPlan at tulungan natin ang channel na maabot ng 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, subscribe, hit the bell, share to your OFW groups at youth orgs, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, bago po tayo magtapos. Ngayon, mga kababayan, huwag nating iwanan ang usapan ng simpleng pag-criticize lang. Let's go deeper, intellectual level. Ano ba talagang mas malaking picture dito sa pagbasag ni Erwin Tulfo at Ping Lacson kay Pia Cayetano? Una, ang Blue Ribbon Committee. Si Pia bilang chair ay hindi lang nag-emote. She's been pushing hard investigations on government contracts, flood control projects at corruption cases na directly nakakaapekto sa buhay natin. Sa kanyang tenure, maraming hearings on public funds, misuse, and ang nakonduct with actual data at expert testimonies. Compare that sa style ni Tulfo at Lacson, si Senador Tulfo, bagaman may mahusay na constituency service, madalas niyang ginagamit ang media background niya para sa quick sound bites kaysa long-term policy work. No? Witty observation lang natin. Parang instant doodle leadership, no? Mabilis, manghang, pero kulang sa sustansya. Si Ping Lacson naman, ang Mr. Clean image niya ay matagal nang kilala. Pero sa incident na ito, ang kanyang dismissive attitude, they were happily eating and on Facebook, revealed something troubling. Is this kind of toughness na kailangan natin sa 2026 politics? O outdated macho posturing na nakakasira sa collaborative governance? O mga kaibigan, imagine this, kung ang mga senador natin ay ganito ang trato sa kapwa nila, paano pa kaya ang trato sa ordinaryong Pilipino? Sa inyo na nag-aaral, naghahanap ng trabaho o nasa abroad, kapag walang empathy sa loob ng Senado, mas lalong walang empathy sa labas. Si Pia represents the new generation of leaders, educated, passionate, at hindi nakakatakot magpakita ng tunay na emosyon dahil may substance sa likod nito. Para sa mga OFWs, alam nyo ba ang bawat desisyon sa Senado ay nakakaapekto sa inyong mga pamilya? From overseas worker protections hanggang remittance taxes at balikbayan programs, kapag ang mga tulad ni Pia ay binabastos, ito ay hindi lang personal attack. It's an attack on progressive legislation na makakatulong sa inyo, sa atin. Tulfo at Lacson may strong basis, pero kailangan din nilang involve ang kanilang approach para sa 21st century politics of Philippines. Alam niyo, yan pong problema no? Pag nakakatanda ka na, no? Ang tingin mo, lahat ng suggestion, lahat ng sinasabi ng mas bata sa iyo ay mali, no? Kahit na minsan, yun yung expertise mo, no? Yun yung pinag-aaralan mo, yun yung tinuturo mo, doon ka nakalinya, 'di ba? Pag ang matanda minsan sasabihin pa mali ka, naku po, bakit ganoon? 'Di ba? Hindi po dapat ganoon, ha? Okay. Paano kung baliktarin natin? Kung si Pia ang nagmamak sa kanila after crisis, sigurado akong may magsasabi ng kaartehan din, ha? Pero bakit kapag babae at dedicated, doon agad ang label, double standard match, no? Mga kabataan, gamitin niyo ang social media ninyo para sa good. Huwag maging echo chamber, research facts, watch full hearings, at magtanong. Sino talagang nagdi-deliver, ha? Si Pia with her health and education bills at constant drama, mga kaibigan. At habang iniisip niyo, ang future natin, bakit hindi muna alagaan ang sarili? Para sa mga pet lovers dyan, marami sa inyo sa abroad, may aso't pusa na inaalagaan ng pamilya. Trending ngayon sa Shopee, ang premium dog harness at automatic cat litter box
super convenient. Para naman sa mga tech junkies at OFWs, wireless earbuds at fast charging power banks sa Lazada na perfect habang nanonood kayo ng Senate hearings. Fashion-wise, check Zalora para sa breathable at leisure wear. Stay cool kahit mainit ang politika. Mga ADV riders dyan, huwag kalimutan ng safety, top-rated riding jackets at helmets na available sa platform. At para sa home essentials, smart LED lights at ergonomic chairs na nagbebenta ng mabilis para comfy ang inyong bahay pag-uwi. These small choices help you stay informed and comfortable while fighting for better governance, mga kaibigan. Comment down below, Team Pia ba kayo o may iba kayong side? Ano ang gusto ninyong topic next? More Senate exposés or policy breakdowns? Like and share para marating ang ibang kabataan at OFWs. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangiibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. 21,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Pangwakas mga kababayan, ang tunay na leader ay hindi natatakot magpakita ng emosyon dahil may puso at plano. Suportahan natin si Senadora Atty. Pia Cayetano at ang mga katulad niya na nagdadala ng totoong pagbabago. Erwin Tulfo at Ping Lacson, sana mag-isip muna bago magsalita. Bayan muna, hindi personal na agenda. Truth prevails, Pilipinas muna. See you in the next battle.